Muli magandang gabi po sa ating lahat at patuloy po tayo sa ating ginagawang daily devotion. Nandito na po tayo sa Hukom, chapter 4 at ang aking pong isi-share dito po sa verses 1 to 4 po. At sinasabi nga po dito sa talatang ito, sina Deborah at Barak. Nang namatay si Ehud, ang bayan ng Israel ay muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh. Kaya hinayaan ni Yahweh na masakop sila ni Lubin, isang Kananeyo na hari ng Hasor. Si Sisera na taga Haroset Hagoyim ang pinuno ng kanyang hukbo. Si Jabin ay may siyam na raang karwaheng bakal. Pinagmalpitan at inapi siya ng mga niya ang Israel sa loob ng 20 taon, kaya humingi ng tulong kay Yahweh ang mga Israelita. Noon, ang babaeng propeta na si Deborah, asawa ni Lapidot, ay nagsisilbing hukom ng Israel. Purihin po yung Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. Amen po. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat at muli tayo po mag-share sa ating daily devotion dito po sa Joshua chapter 4 verse 5 to 7. At sinabi ni Joshua sa kanila, dumaan kayo sa harap ng kaban ng Panginoon ninyong Diyos sa gitna ng Jordan at pasanin ng bawat isa sa inyo ang isang bato sa kanyang balikat ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Israel, upang ito'y maging pinakatanda sa gitna ninyo na pagka itanalong ng inyong mga anak sa panahong darating sa darating na sasabihin, anong kahulugan sa inyo ng mga batong ito? At inyong ngang sasabihin sa kanila, sapagkat ang tubig ng Jordan ay nahawi sa harap ng kaban ng tipan ng Panginoon. Nang magdaan sa yaon sa Jordan, ay nahawi ang tubig sa Jordan, at ang mga batong ito ay magiging pinakaalaala ng mga anak na Israel magpakailanman. Wow, amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Hukom chapter 4 verse 8 to 11. Sumagot si Barak, pupunta ako kung kasama ka, ngunit kung hindi ka sasama, hindi ako pupunta. Sinabi ni Deborah, kung gayon, sasama ko, ngunit wala kang makukuhang karangalan sapagkat si Sisera ay ibibigay ni Yahweh sa kamay ng isang babae. Sumama nga si Deborah kay Barak. Nanawagan si Barak sa lipi ni Neftali at Sibulon at 10,000 kalalakihan ang sumunod sa kanya. Sumama rin sa kanya si Deborah. Samantala si Heber na isang Sineyo ay lumayo sa mga kapwa niya Sineyo. Ang mga Sineyo ay buhat sa angkan ni Hobab, nakamag-anak ng asawa ni Moises. Nagtayo si Heber ng tulda malapit sa kagubatan ng sa Ananim, malapit sa Kades. Amen. Mga Hukom chapter 4 verse 12 to 14. At kanilang isinaysay kay Sisara na si Barak na anak ni Abnoam ay umahon sa bundok ng Tabor. At pinagpagpisang magkasama si Sisara at lahat niyang mga karo na siyam na naraang karong bakal, at ang buong bayan ng kasama niya mula sa Haroset ng mga bansa hanggang sa ilog Sison. At sinabi ni Deborah kay Barak, tumindig ka sapagkat ito ang araw na ibinigay ng Panginoong Sisara sa iyong kamay. Hindi ba lumabas ang Panginoon sa harap mo? Sa gayoy lumusong si Barak mula sa bundok ng Tabor at 10,000 lalaki ang kasunod niya. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Hukom Kapitulo 4, versikulo 15 hanggang 17.
Ito po ang nakasulat. At nilansag ng Panginoon si Sisara at lahat ng mga karo niya, at ang buong hukbo niya ng talim ng tabak sa harap ni Barak. At lumunsad si Sisara sa kanyang karo at tumakas na tumakbo. Ngunit hinabol ni Barak ang mga karo at ang hukbo hanggang sa harusit ng mga bansa. At ang buong hukbo ni Sisara ay nahulog sa talim ng tabak, walang lalaking nalabi. Gayon may tumakas si Sisara na tumakbo sa tuldan ni Jael na asawa ni Heber na Sinio, sapagkat may kapayapaan si Habin sa hari sa Asor at ang sangbahayan ni Heber na Sinio. Ilang po, maraming salamat. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Hukom 4 verse 18 to 20. Jael went out to meet Sisera and said to him, "Come, my lord, come right in. Don't be afraid." So he entered her tent, and she covered him with a blanket. "I'm thirsty," he said. "Please give me some water." She opened a skin of milk, gave him a drink, and covered him up. Stand in the doorway of the tent. He told her, "If someone comes by and asks you, 'Is anyone is there?' say no." Yun lang po rin ng Diyos. God bless. Muli po, para po sa day 5, ang aking pamabasahin, matatagpan sa Hukom or Judges, na makikita sa chapter 4, verses 21 to 24. Sabi rito, dahil sa matinding pagod, nakatulog ng mahimbing si Sisera, si Jael naman ay kumuha ng maso at tulos ng tolda. Dahan-dahan siyang lumapit kay Sisera at pinukpok ang tulos sa noo nito hanggang sa bumaon sa lupa. Gayon namatay si Sisera. Nang dumating si Barak na naghahanap kay Sisera, sinabi niya, "Narito ang hinahanap ninyo." Pagpasok ni Barak, nakita niyang patay na si Sisera. Nakabulagta ito at nakabaon pa sa noo ang tulos. Nang araw na iyon, pinagtagumpay ng Diyos ang bayang Israel labang kay Jabin, ang haring Kananeo. Patuloy nila itong ginipit hanggang sa lubusang matalo. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. God bless everyone.